Samantala, formal nang inilunsad sa Cebu City ang dalawang electric bus na ipapagamit ng libre sa publiko na may rutang iikot sa iba't ibang heritage sites sa lungsod. Todo handa na rin ang Department of Tourism kaagapay ang mga LGU at PNP para sa nalalapit na pagdaraos ng ASEAN Tourism Forum sa Cebu at Bohol. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Ito ang dalawang units ng electric vehicle na mga bus na makikita sa Cebu City ngayon. Air-conditioned at may maximum capacity na 35 pasahero. PWD-friendly rin ang EV bus na libreng magagamit ng publiko. Ayon sa LGU ng Cebu City, ang ruta ng mga electric vehicles ay ang mga heritage sites na matatagpuan sa Cebu City. Nabuo ang konsepto sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng pribadong sektor. Of course, wala ni gasolina, wala tayo gamit sa fuel nga allocation. The only thing here is that kinahanglan chargean. Nag-seminar na sa upat na to ka driver. Duha man ni, so kada sakyanan na duha ka driver, sila in charge ni ani. So dili na nato pagamitan og lain nga driver pagamiton sa mag-drive para maayo gyud ang pag-maintain. Yan natay kanang night life responsibilidad. This is a heritage bus tour na to. Kunya ang oras niya is from 8 in the morning until 9 in the evening. Magabi because this is going to be a very vibrant naman ang atong magabi, no? Labi ba ya ibisita og mga heritage sites og bugnaw, no? Dili init. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng Department of Tourism kaagapay ang mga lokal na pamahalaan at ang Police Regional Office 7 para sa nalalapit na pagdaos ng mga aktibidad ng ASEAN Tourism Forum na gaganapin sa lalawigan ng Bohol at Cebu. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, malaki ang magiging epekto ng aktibidad sa bansa. At the end of this month, the Philippines will be hosting the ASEAN Tourism Forum. This will bring together tourism ministers, senior officials, national tourism organizations, advocates and leaders from all over the ASEAN region, as well as delegates from all over the world, coming together to push for the ASEAN as a unified but diversified destination, and of course, here to support the Philippines and to support Cebu's reinvigoration and full recovery as far as tourism is concerned. Mahigit isang taon na rin pinaghahandaan ng Police Regional Office 7 ang pagpapaigting ng seguridad sa pagdating ng mga bisita mula sa iba't ibang bansa. Kabilang na rin sa pinaghahandaan ang magiging sitwasyon ng trapiko sa mga lugar na pagdarausan ng mga aktibidad. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.